ang nagpapaandar ng Ayuda Republic. Itigil na ho natin yan, itigil natin ang paniningil, at itigil na natin ang baliktad na hustisya dito sa ating bayan. Pati yung si Lisa, anong benefit nun sa akin? Wala. Hindi sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Hindi na. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ng hamon nitong si Prof. Malutikia dito sa mga congressman na to na magbukasan na ng libro. Kasi nga naman mga kababayan, kung makaasta itong mga congressman na to, akala mo mga santo. Kung himayin ho nila ang pondo nitong si Vice President Sara Duterte, akala mo kung sinong malilinis. Sa mga hindi pa ho nakakaalam ng mga kababayan natin dyan, meron hong kalakaran dyan sa House of Representatives kung tawagin liquidation by certification. Ang ginagawa lang ho nila, kung halimbawa, nagbigay ho sila ng tagda-2 milyon sa kanilang mga kabit, pagka ho itong si congressman, sinertipikahan niya yung tagda-2 milyon na yon, pinambili ng libro, wala na hong ibang makakapagtanong diyan kay congressman. Ganyan ho kawalang yang kalakaran na yan na liquidation by certification. At yung liquidation by certification na yan mga kababayan, hindi ho nahihimay ng COA. No? Hindi ho naglalakas ng loob ang Commission on Audit na himayin ang pondo na yan dahil alam ho nila ang kanilang sasapitin. Nakita nyo naman mga kababayan, budget nga nitong si Vice President Sara Duterte ang pinag-uusapan sa House of Representatives. Kung umasta ang ating Commission on Audit, para ho silang mga maamong aso. Kailangan ho nilang, okay Mr. Chair, we will check Mr. Chair, we will submit Mr. Chair. Ganyan ho umasta ang ating ang Commission on Audit na kung saan isa ho sa mga ahensya ng pamahalaan na dapat sana independyente at hindi pwedeng basta-basta mapakialaman. Pero kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Again, para doon sa mga nagpapakulay, maraming salamat ho. Grabe. As in, sunod-sunod ho no, yung mga pakulay natin sa ating mga nagdaang video. Maraming salamat ho. Hindi ko ho kayo mababate dahil napakarami ho natin dapat talakayin. Hindi ho kagaya pagka yung mga video natin sobrang chill lang, yung tipong wala tayong maraming pag-uusapan. Dito ho mga kababayan, lagi hong siksik yung mga hinahain ko ngayon sa inyo, lalo na para doon sa mga kababayan nating malayo sa Pilipinas, yung mga OFW, nasa iba yung dagat. Hindi nyo naman ho kasi makikita ng isang pasada itong mga tinatalakay natin dito. Kailangan yung pumunta dito, hanapin ito, panoorin yan. Dito kasi iniipon ho natin lahat ng impormasyon na kung saan maa-update ho yung ating mga kababayan kahit isang video lang ang kanilang panoorin. Ngayon na nga mga kababayan, hindi na ho natin patatagalin to. Rekta na ho tayo dito kay Prof. Malutikia. Ang hamon niya dito sa mga umaastang parang mga santo na congressman dyan sa House of Representatives. Mapahanggang sa ngayon ho mga kababayan, tayo ho nagtataka dito sa PH Update. Mapahanggang sa ngayon, wala pa rin hong press con ang mga aso nitong si Tambaloslos. Umpisa na ho natin ito mga kababayan. Game! Kung andito, nung galing ho ako sa batasan, tinitingnan ko yung crowd ng support. Sana ho, wala kang... Palakpakan ho muna natin itong si Prof. Malutikia. Saludo, madam, maraming salamat ho Maraming salamat ho sa ginagawa niyong sakripisyo para sa ating mga kababayan. Para dito kay Vice President Sara Duterte. Para sa tama, maraming salamat ho, Ma'am Prof. Malutikia. Kami nakita nung una. Pero kung sakali akong maging estudyante na itong si Prof, panigurado, bagsak ho tayo. Tapos sinabi ng kasamahan ko, yun. Ano ho tayo mahina ho tayo sa ganyan no? Mukhang stricto itong si Prof Di ba professor yan? Naiisip ko minsan pag nakikita ko siya, paano kaya kung teacher ko to? Naku po, wala, 5 na naman ang grado natin. Natutuwa ho ako nandito kayo. Natutuwa ho ako na magkakasama tayo. Nagpapasalamat ako dun sa grupo ng DDS, sa grupo ng Labor, si Don Rani. Marami pong salamat sa pagtulong nyo na i-set up ito. Maraming salamat sa mga taong nandun sa kabilang side. Maraming salamat sa lahat. Bakit po tayo na andito?
na andito tayo sa sobrang abuso. Sobra-sobra ng abuso, sobra-sobra ng persecution, sobra-sobra na ho ang injustice. Hindi ho patas ang laban. Bakit ho? Hindi lang naman ho si Vice Presidente Sara Duterte ang may confidential and intelligence fund. Bakit hindi buksan ang lahat na confidential and intelligence fund para magkaalam-alam ho? Dahil pinipintura nila na si Vice Presidente ay nanungulimbat ng pera. Wala pa hong ebidensya dahil yan ay nasa COA pa lang. Yun hong sinasabi nilang si Mary Grace Piatos. Isinama ho yan sa mga dokumentong binigay ng COA sa House. Wala ho Mary Grace Piatos. Correct. Yun ho ay ginawa. 3 pangalan ang isinama doon sa mga dokumentong binigay pag-usapan lang. sa House of Representatives at pinagdududahan. Kumbaga, tama yung sinabi ni Sir, para maging controversial, para talagang babaran ng mainstream media at talagang mag-viral sa social media, yung Mary Grace Piatos na yan. Wala naman ho palang pangalan na ganyan, wala naman ho palang dokumento na isinumite ang Commission on Audit dyan sa ano na yan, dyan sa Committee on Good Government. Anak na. Bakit ho hindi kailangang ibukas ang Confidential and Intelligence Fund? Dahil hindi pa ho tapos ang investigasyon. pag-audit. Correct. Notice Ang audit. sila, mayroong sinasabi na notice of disallowance. Pag notice of Ongoing disallowance, pa eh, so no? parang bumili kayo sa tindahan, walang resibo yung itlog, walang resibo yung mantika. So tatanungin kayo, saan mo ginamit ito? Magkano ito? So hindi pa ho natatapos yung prosesong yon. Hanggang Pebrero ho, next year, yung prosesong yon. So, yung ginawa kay Attorney Lopez, kaibigan Huwag po kayo ko bibitiw, sila, mga kababayan. Marami ay pang parating. mali-mali. Ano pa po yung Dahil parating umuwi siya galing papunta rito? Los Angeles. Shoutout kay Sir Parak, Parak TV, mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Sir Parak, palakpakan ho natin. Maraming salamat Sir Parak. Parak TV, subscribe ho kayo. Rekta, game. Pumarap siya sa committee. Nagsalita siya. Sinabi niya yung alam. Bakit pipilitin kung wala siyang personal knowledge? Kung kayo ho ba tinanong, nakita mo ba kung sino kumuha nito? Ang sasagot mo, hindi. Dahil wala ka doon. Yun ho ang personal knowledge. Pangalawa, sinagot ho niya. Magmula alas 10 hanggang 5 o'clock, isa-isa ang mga questions ng mga kongresista. Naging magalang siya, naging diretso siya sa pananalita. Correct. Wala siyang binabastos. So ano ang nabastos daw ang Kongreso? Yun daw hong sulat na binasa niya ang bawat ahensya. Manager ng Wapang Els, magandang gobyerno. gabi. May Wala lang ho yan to. karapatang May dala akong sumulat tibak. sa another ahensya para sabihin ang kanilang posisyon. Hindi ho yun kwine-question ang COA. Sinasabi lamang nila kung ano ang posisyon ng Office of the Vice President. Ano ho Jun ang Gomez, ginawa? maraming salamat sa super Hindi chat. ho ba nag-cite for contempt? Ano ho ang contemptuous sa sinabi niya? Yes, manager. Hindi niya dinuro ang kongresista, hindi siya nagsinungaling. Correct. Dahil abogada siya at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng personal knowledge. Ano ba ang personal knowledge? Na alam mo na nandun ka. Kung wala ka doon, hindi ka pwede magkomentaryo. Okay? So, sige. Ang sinabi, kung magpe-question ka, sabi ni Paduano, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. Hindi pa ho natatapos ang hearing, nag-file siya ng motion. Like po tayo mga kababayan. Salamat. Please like and share. Hindi. Ano ang sumunod? Nagkaroon ng order. So, kung kayo, titingnan niyo yung proseso, ang dapat inaksyonan ng committee ay ang motion for reconsideration tungkol doon sa citing her. Sis Nicole Watts, magandang gabi. Okay? Yun ho, paglipat ngayon,
Kaya yung ginawa ay dahil na andun ang ating Vice Presidente. Ngayon, ang sabi ng mga hurado, no? Anong klaseng Vice Presidente yan? Nag-meltdown. Anong klaseng Vice Presidente yan? Nanigaw. Anong klaseng Vice Presidente yan? Nagsabi. Kayo ho, Like and share. ilang taon na ho, pinipersecute ang ating Vice Presidente. Magmula pa ho kailan? November 2022. Tumahimik ho siya ng 2 taon dahil siya ay nagsalita. kabinete. Nung lumabas siya at nag-resign siya ng June 19, 2 years niya, tumahimik pa rin siya. Pero patuloy ho ng patuloy ang paggiba sa kanya. Hindi naman ho siya kandidato. Hindi siya kandidato sa 2025 at definitely wala siyang sinasabi sa plano niya sa 2028. So bakit gigibain? Ha? Dahil may problema ho ang administrasyon na ito sa isang katulad ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano po ang mali? Lahat po tayo citizen ng Republika Please ng like and share. Pilipinas. Kung kayo ang nasa lagyan ni Atty. Lopez, madaling araw may kakatok, ang lako doon nasa labas. Kaya nga nung nakikiusap kami doon, pwede bang ilagay niyo yung lock sa loob? Kasi kung sa labas, kahit sino pwede pumasok. Correct. Tama? Tama po. So, ang nangyari po doon, may biglang pumasok, may order daw to transfer. Bakit po madaling araw inilipat si Atty. Lopez sa Women's Correctional? Siya ho ba ay akusada? Akusada ng anong krimen? Wala po. Diba ho? Alam natin lahat na Pilipino yan. Ruby, salamat. Hindi Super siya stickers. akusada, hindi siya convicted. Ang conviction ho galing sa korte. Tama. May nag-file ba ho ng kaso sa kanya? Wala po. Wala. Wala. So naandun siya out of her own volition dahil yon ang husga ng komitiya na siya ay i-cite in contempt. Okay? Sinundan niya ang Napakalaking ho talagang gulo ng ginawa na yan itong si Franz Castro, no? At saka yung buong itong si Tambaluslos, utos lang pala ni Tambayan, no? Napakalaking gulo ho nito. Baka ito pa ho ang maging mitya doon sa bagay na ayaw nilang mangyari. Baka ito yung maging mitya. Tayo nafe-feel natin eh. Ang dating parang ang inalay para mangyari ang dapat na mangyari, ang dapat na ialay, itong si Atty. Zulaika, kailangan niyang makulong, kailangan siyang maltratuhin. Ngayon, pagka namulat na yung mga kababayan natin, nakita nila kung gaano katrantado itong administrasyon na to, ito na ho ang nagiging resulta ngayon. Lumalabas na yung ating mga kababayan at marami sa mga kasama natin, nakaantabay lang yan, ika nga. Isang ganyan lang, pagka nagsabi na magkikita-kita dyan sa EDSA sa mga susunod na araw, malamang sa malamang, kahit mangutang lang yan ng pamasahe, makapagpakita lamang ng suporta para dito kay VP Sara, gagawin ho yan ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Pupunta ho ba kayo? Pupunta ho ba kayo? Magagawa ho ako ng live poll ngayon dyan sa community natin. Mag-ano ho kayo? Mag-vote kayo kung pupunta o hindi pupunta. Game, tuloy. procedure. Pag-file ka ng MR, nag-file ng MR, hindi tinugunan ni Chairman Chua at ng kanyang komitiya. Pero nakakuha ka agad ng desisyon para sa order. Na ilipat siya ng hating gabi. Tama ho ba yun? Pag may kumatok sa ating mga bahay, bubuksan natin ng Hindi po. oras? Hindi po. Kakatukoy ako ng ganong oras tapos hindi ko kilala. Naku po. So, ano ang pagkakaiba ni Atty. Lopez sa ating ordinaryong citizen? Tayo ho, ordinaryo, hindi tayo abogado. Wala na ho bang paggalang ang House of Representatives sa isang abogada? Kung wala silang paggalang kay Atty. Lopez, ano ang paggalang na ating makakamit mula sa kanila?
So nakikita nyo, hindi ho patas ang laban. Kaya ang sinabi ni Vice Presidente Like and Sara share po Duterte, tayo. pinabastos nyo kami, pinabalik lang namin sa inyo ang pambabastos nyo. Itigil na ho natin ito dahil kaban ng bayan, taxes natin, ang nagpapaandar ng Ayuda Republic. Itigil na ho natin yan, itigil natin ang paniningil, at itigil na natin ang baliktad na hustisya dito sa ating bayan. So nakikiusap po ako doon sa mga taong nagmamahal sa ating bayan, sumama po kayo dito sa grupong ito. Malaking bagay ang marinig kayo, malaking bagay na magkita-kita tayo. Dahil hindi lamang po ito ang ating kasaysayan. Ang ating kasaysayan ay nag-uugat pa sa EDSA. So, paano tayo nagpapalit ng pamahalaan? Galing mo sa taong bayan ang lakas ng pamahalaan. Galing sa ang lakas ng republika ay galing sa bawat isa sa atin. So ako po'y nagpapasalamat, dumaan lamang po ako para makita kung may mga tao at napilitan akong bumaba. Hindi ako usually nagsasalita sa ganito, pero dahil nandito kayo, malaking bagay na makisama ako sa inyo. Palakpakan ho natin itong si Prof. Malutikia. Mahusay ho yan, sa totoo lang. Magaling, napakahusay ho. Isa ho talaga sa mga sinusubaybayan natin yan, no? Pagka nagsasalita, napakagaling ho ng ali na yan. Itong si Ma'am Prof. Malutikia. Palakpakan pa ho natin ng isang beses. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po kay Ma'am Malu, isang profesor at isa po siyang tagasulat po ng sa Manila Times. At syempre po, yung susunod po. Bagsak ho tayo kung yun magiging professor natin. Magaling eh. Lalo na si PH Update, hindi nakikinig yan. Tapos lagi pang hindi pumapasok. No? Laging bulak-bulak. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito sa ating napakaganda. Itong si Vice President Sara Duterte. Sinagot ho niya dito itong si Executive Slave Lucas Bersamin. Kaugnay. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Anticipated na ho natin yan. Sa napakaraming sinabi ni VP Sara doon sa kanyang talagang paglalabas ng saloobin kaninang madaling araw, ang kukunin lang ho nila yung pinagbantaan kuno nitong si VP Sara, itong Perskopol, itong si Bangag 1 at saka si Bangag 2, itong si Palaka at itong si Mulat. Mga kababayan, napakarami ho niyang ibinulgar. Merong pogo, merong korupsyon, merong plano laban sa kanya, mga pagnanakaw sa pamahalaan. Hindi ho nila lahat nakita yun. Bingi ho sila dun sa mga yun. Kaya itong si Executive Secretary Bersamin, wala ho silang narinig. Isa lang ho ang kanilang pinick up doon. Ang ngayong mga panahon na to, nakatimbre niya sa PSG. Yang banta ni BP. Anak ng toko, ang daming sinabi ng ali. Ang sasagutin nyo lang, yung sinabi niya kaugnay dito kay Lisa Araneta Marcos. Pakinggan natin to. Pakinggan natin ang sasabihin ni VP Sara dito. Talagang si Executive Slave Lucas Bersamin, oo. It is a concern about my death. Diba? It is a concern about my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. But, as sabi ko nga, they don't care. Maybe because siguro nga sa kanila galing, so they don't care. And then ngayon, if I express that concern, they would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin? If not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Wala. Kung sakaling magurgur yan, anong mapapala ni VP Sara? Nagurgur ang isang palaka, anong gagawin natin?
Di ba? At saka kahit hindi mo galawin yan, VP Sara, kusang paplakdayan. Abangan nyo lang mga kababayan, kusang paplakdayan sa kanilang mga hobby, sa kanilang mga libangan. Ito, nagtataka tayo mga kababayan, no? Nagtataka tayo ngayong mga panahon na to, speaking of first family, etong kanilang kamag-anak diyan sa Senado, ba't parang tahimik ko ata itong si Senator Amy Marcos? Dito sa lahat ng kaguluhan na to, nasaan na ho itong si Senator Amy Marcos? Hindi pa rin ho ba kayo magsasalita? Hindi nyo pa rin ho ba kukundinahin ang administration ng inyong kapatid? Anak ko po, meron ho tayong problema dyan. Baka sakali, ito na yung pagkakataon nyo para makapagpaganda, ika nga. Di ba? Anong plano nyo, Manang Amy? Di ba? Marami hong naghihintay sa inyo ngayong mga panahon na to. Eto mga kababayan, tuloy natin itong mga banat ni Bibi Sara. Pati yung si Lisa, anong benefit nun sa akin? Wala. Hindi sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Di na. So, anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Sa threat ko nga, wala nga silang pakialam. Kaya nga naman, walang mapapala si Bibi Sara kahit na magurgur bukas yang si Lisa Araneta Marcos. Wala naman si Bangag pa rin presidente. May mapapala lang tayo pagka pumlakda, nag-code blue itong si Marcos Jr. Doon pa lang ho tayo may mapapala. Pero habang si Marcos Jr. Nakatayo at sumisinghot ng pulburon, wala pa ho tayong mapapala. Ika nga, dito na ho tayo mga kababayan, lumipat na ho tayo dito kay Rekta ho tayo dito sa naging pangalawang press con nitong si Vice President Sara Duterte kaninang tanghali. No? Pakinggan ho natin ang mga sasabihin niya. Dito sa na to, ito yung bompeklat niya dito, dito sa liig niya na to. Sa tingin niyo hubayaan yung naging resulta ng pagtatangka sa kanyang buhay. Di ba sa bagay, sinabi niya naman na gusto nila akong gurgurin. Siguro yun yung niya dyan, yung dahilan kung bakit meron siyang dito. Balita ho natin yung pang security na in-issue ng administrasyon itong si Marcos Jr. Dito kay Bibi Sara, di umano, siya ang nagtangka sa kanyang buhay. Ito mga kababayan, tuloy natin to. Bakit ano Pilipina? Oh, yeah. So, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung dyan yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may apparition darating na ambulance ng police. Sinabi ng next of kin, sinabi ng doktor, dalhin niyo sa St. Luke's QC. Kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit?
Di ba parang hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos na, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Anong pwedeng gawin? Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos, nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yun. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Yun no talaga yung kinapundi natin nung nakita natin yung ginawa ng pulis na yun. Pero balitaan natin, correct nyo ako kung mali ako nanghingi na daw ng dispensa. Pero hanggang sa ngayon, pag naiisip po natin yung ginawa ng pulis na yun, talagang medyo galit ho tayo dun sa ginawa na yun. No, parang vice presidente yan, Brad. Vice presidente. Hindi naman yan kung sino lang yung mga ordinaryong Pilipino. Kasi ganun ho, nasanay ho sila sa ganun eh. Dito sa administration na to, itong si La Torre, yung ginawa nila dyan sa KOJC, pagka ordinaryong Pilipino, okay lang yan. Sige, kahit na sipasipain natin yun, walang problema, hindi naman sila makakapalag eh. Kaso, vice presidente. Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba? Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Yung sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman nakakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yun? Lilipad ba ng Singapore yun? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga polis, parang criminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Parang itong kikibuli eh. They were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na napag-tempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Mamadali na lahat. Kasi, ang iniisip natin, yung well-being ng pasyente, nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga polis na panlingin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit polis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka pa. Lalansingin Lalansingin ka pa. Diba? Saan pupuntang tao? Saan? Kung mismo yung congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka, ito pang tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate
So, wala naman tayong na power call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansanin ka ng police, yung tingin ka ng police, yung ano naman sabi ng doktor kanina, they are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just Yan ho, napakaraming sinasabi ni VP Sara dito na talagang dapat marinig ng ating mga kababayan. Pero pagka titignan nyo ho yung mga binabalita ng mainstream media, so yung mga post nila sa social media, yung di umanong pagbabanta nitong ang bobobo talaga nito. one of those na awan ko na, hindi ko na alam. Mga kababayan, kung sobrang inis na ho kayo kung sobra talaga, kumbaga, napupunta na kayo dun sa level na sukdulan na yung galit nyo sa mga nangyayari, dyan sa mga nanggigipit kay VP Sara, pahinga ho muna kayo. Kahit isang araw lang, pwede namang bumalik bukas, kaso marami kayong kalmahin nyo ho muna, hindi naman mawawala yung politika, lagi lang naman nandyan yan, no? Pero pagka nanawagan na, kailangan na lumabas, makisangkot ho tayo, ika nga. Pero ngayong mga panahon na to, kung sobrang taas na ng galit nyo sa damdamin nyo, yung di na maganda yung pakiramdam nyo, medyo bumibigat yung balikat nyo, naninikip yung batok nyo, tapos medyo yung kaliwang braso nyo medyo namamanhid-manhid na, medyo distansya muna kayo. Distansya muna kayo. No, talaga kahit paano natin i-sugarcoat to na pagtawanan natin to, hindi natin mapagtatawanan tong ginagawa nila na to. Hindi natin ma-downgrade to kasi pagka dinowngrade natin to na kung ano-ano lang mga pinagsasabi natin dito. Parang sinasabi natin sa ating mga kababayan na okay lang yan, wala kang problema. Tawanan na lang natin, okay lang. Hindi mo pwede. Hindi mo natin pwedeng i-downgrade itong usapin na to. Dapat ito mapunta sa kamalayan ng bawat Pilipino. Mapunta sa kamalayan ng mga taga-suporta nitong si VP Sara at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mali na talaga at sumusobra na ang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. There's no, How is she? Kumusta si Attorney Lopez? you cannot talk to her, but I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, meron mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know kung anong. May pinagtutupang initial diagnosis of doctors. Wala silang sinabi sa akin. Yeah, so Last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Attorney Lopez. Yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So sabi ko, I promised her, sabi ko na kung ano yung gusto mo kita, yun yung masusunod dito. Mark? Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga pulis from veterans, kundi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung karaming mga pulis, kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. So if ever, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang nasusunod sa isang pasyente, ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin.
Vice, if ever na ililipat pa rin si Atty. Lopez, pipigilan ba natin? Hindi ba tayo papayag pa? No, I do not know. Sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't wanna think as a lawyer anymore. I just wanna think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi niyo sa katahimikan Pamilyar sa akin ang boses niyan, ha? Pamilyar sa akin yan. ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday? Hindi ko alam. I'm sure ito tumihuli ang hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na iaano nila ito. Papatestify nila dito. Ganun ho sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. What are you doing to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. Like, prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi din naman, hindi inosente. Mga sinungaling. Mga kurap. Ulitin ko yung utang, ha. Bayaran nila yung, bayaran niya. Utang niya. Siya mag-inarating. Wala, I have no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na napapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. Kung nga, order is patently illegal, gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kakausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. And hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip, nung himasmasan ako diyan sa loob. Yung ambulance ng police, nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Anong klaseng health care protocol yan? It wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor and hindi na sila bumabalik sa baba.
Diba? Di ho ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang na doon po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes, ma'am. Alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila pinu-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila pinu-question yung management style ko? Kung sasabihin nila nagsisinungaling yung tao, hindi naman nila kilala. Hindi nila alam, hindi ako nag-i-aircon eh. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police na, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandun na nakadetain yung tao. Mag-a-attend yung hearing. Magbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ang kailangan niyong gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme Hindi nagmumura yan ng mga congressman. Grabe, ginawa. Ano ko pala yung mga hearing na yan? Money-making scheme. Yes, ma'am. Not there are for other AVP personnel that are being summoned by the Committee on Video How are they voting? Ganun pa nga nakikita nila si Atty. Zulaika na pinatrato ng ganun. Hindi malalim na naging dumating ang trato sa Oo, ma'am. Sigurado na tayo, ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin nila ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha na nila ang ebidensya. Ang kapangahan yan. Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year, Grabe no, ang dami sinasabi ni VP Sara dito pero itong mga media na to, sa kahaba-haba ng mga litanya ni VP, wala man ho silang i-quote, wala man ho silang i-splice, wala man ho silang i-post sa mga punto de vista niya na yan. Pero pagka nag-press con yung mga aso ni Tamba dyan sa House of Representatives, mula una hanggang dulo nandyan ho ang mainstream media. At yung mga tanong talaga namang kargadong-kargado dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya pagka naging presidente na itong si VP Sara, meron nang nangyaring masama dyan kay Marcos Jr. Di natin alam, baka biglang lagnatin yan o diba, sipunin yan, bigla na lang tapos na, yari na. Gaganon-ganon na lang siya. Diba? Hindi natin alam, baka high blood siya o ano pa mong mangyari sa kanya. No? Pero ang atin naman dito, ibigay nyo na ho kay VP Sara para pahinga na ho kayo, magpulburon na lang kayo. VP pangako mo, kung sakaling maging presidente ka, kung gusto magpulburon hanggang mamatay nitong si Lisa Araneta Marcos, itong si Marcos Jr., papahintulutan nyo ba sila? Uhulihin nyo ba sila? Bigyan na ho natin sila ng guarantee. Magpulburong kayo hanggang mamatay kayo. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi namin kayo papakialaman. Hanggat maaari, kausapin pa natin yung mga supplier. Supplyan nyo ng pulburon yan hanggang mamatay. pa kayo mag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause
but we're short on time because it's already the election. So ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election niyo. Oh, so ibig sabihin, ano, wala. Wala ebidensya. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsama sa mga talagang mula sa umpisa hanggang dito sa parte ng video natin na to. Nandito kayo. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Manlat Pilipinas.